Pilipinas ang oras alas 8:35 ng gabi. Narito na ang programang The Secret of Health. Maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan, seryosong talakayan tungkol sa holistic healing at natural remedies. Hatid ng Santhone Plus Gold at Yes to Health. Kasama nyo sa inyong Healthy Sunday Evening Habit sina Ray Sibayan at Doc Algie Bacla. The Secret of Health. The Secret of Health. Uy, Sunday again mga kaibigan. Kayo man po'y nasa bahay, nasa kalsada o nasa trabaho pa. Abay, tayo ho'y magsama-sama ngayon pong gabing ito mga kababayan. Hanggang alas 9 ho tayo ng gabing ito sa programang The Secret of Health. Siyempre, hatid po sa atin ng Santhone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Ito po si Ray Sibayan. Atin pa rin pong kasama sa ating programa mga kaibigan, ang ating bantay kalusugan at expert on air. Walang iba kundi po ang PTAC DOH Certified Naturopathic Practitioner at Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Walang iba kundi po si Doc Algie Bacla. Malusog na gabi po sa inyo, Doc Algie. Malusog na gabi, Ray, at sa lahat ng ating mga ka-RH sa buong Pilipinas. Doon sa mga nanonood din sa ating live streaming, welcome po sa ating palatuntunan. Live streaming sa Facebook and also sa DZRH News Television sa YouTube channel. Yun. Kung kayo po ay may mga katanungan mga kababayan tungkol po sa ating paksa ngayong gabing ito, at maging sa mga produkto ng Yes to Health, huwag po kayong mahihiya, mag-text lamang po sa DZRH text line. Ito po ang text line po ng DZRH, 0919-282-6485. Ulitin ko po, 0919-282-6485. O i-comment po sa aming live streaming sa DZRH News Facebook. Ayan at yes, Ray, sa lahat ng mga nakikinig, salamat sa inyong pagtangkilik. At basahin ko lang itong nagpadala ng mensahe. May mensahe. Buena mano, Buena mano. Sabi niya, ito ay mula kay Manuelito Silverio. Ako po ay taxi driver. Lagi ko pong ininom ang Santhone Plus Coffee Mix tuwing umaga bago bumiyahe. Masarap at subuko na po. Pakiramdam ko malakas ako kahit buong araw pagod sa kalsada. Kaya napakaswerte talaga na mananalo na ating gift pack mula sa Yes to Health, yung ating Santhone Plus Gold Coffee Mix gift pack. Simple lang gagawin po. I-share nyo lang yung ating live streaming. At may pagkakataon na po kayong masubukan ng ating Santhone Plus Coffee Mix. Siyempre, i-share yung live stream with hashtag The Secret of Health. Huwag mawawala yung hashtag na yun, The Secret of Health. Kompleto ho yun. Dalawang lucky sharer ang mananalo. Dalawa, uli. Ngayong gabi. Yun. Abay, samantalay po ninyo mga kababayan. Mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Dito lang sa The Secret of Health. Very interesting, Doc Algie, ating pag-uusapan ngayong gabing ito. It's all about the health benefits of probiotics. Yun, Interesting yan, Ray. Very interesting yan. An exciting topic. Kapag narinig po ang probiotics, tiyak ang papasok agad sa ating isipan ay ang tinatawag na gut health. Yun. Pero bago natin isa-isahin, Doc Algie, ang napakarami pang mga benepisyo nito para sa mga hindi nakakaalam, Doc Algie, unang-una, ano nga ba itong probiotics? Ayan, sa pangalan pa lang, probiotics. Hindi antay. Bio means life, and the pro is, ibig sabihin kakampi natin sa ating katawan. Ito ay mga microorganism na buhay sa ating sistema, especially sa ating tiyan, sa lower gut natin. Ang intensyon nito magbigay sa atin ng ayuda o tulong. Meron silang nagagawa talaga. Hindi kasi lahat ng germs or bacteria kakatakutan dapat natin. In fact, ang ating good bacteria inside the body approximately is 100 trillion.
Ha? Yes. Ganon karami, Oo, 100 trillion. Kaya nga sabi nila, majority pa nga daw ng cells inside the body. Talaga? Yung mga sinasabi nila Ngayon ko lang nalaman yan. puro good bacteria. No? Wow. And we Ang have dami pala. 1,000 species of this good bacteria and 7,000 to 9,000 strains. Parang hirap isipin, no? Sa katawan natin may ganun pala. Kasi Ganun microscopic karami. organism Oo, naman yan. maliliit lang yun di ba? Oo. At sila, ang kagandahan dito, they help the body na makaproduce ng mga importanteng bagay sa ating nutrisyon. Okay. Unang-una, some microorganism o bacteria can produce vitamins. Yung mga mahalaga pa naman pagdating sa katawan, ano? Yes. Para makatulong sa metabolism. O yung mga vitamins katulad ng vitamin K, very important yan sa blood clotting factor natin. Yung mga B vitamins, B vitamins, mga vitamin B complex. Yung mga biotin, cobalamin, folate, name it. And yung mga para sa energy din ng mga vitamins. So napakaganda at ang kagandahan ng mga microbiome na to, they live in the body symbiotically with our system. Yes. Kumbaga, kailangan natin sila at kailangan nila tayo. Yes. Oo. So nagtutulungan. Yes. At hindi pwedeng wala sila, hindi tayo mabubuhay kung wala sila. So may teamwork yun. Yes, totoo yan. Ang galing, ano Yung ha? kagandahan ng probiotics, Ray. Ano? Yung pala yun, ha? Pero Doc Algie, nabanggit ho niyo yung bacteria at microorganisms, ano ha? Karamihan sa atin siguradong mapapailing pag narinig yan, ano? Pero doon sa mga paliwanag ni Doc Algie, napaka exciting yung paksa natin ngayong gabing ito. Ipaliwanag lang ho natin, Doc, ano-anong klaseng bacteria bang meron sa probiotics? So, since kanina sabi ko nga, napakaraming strain. Pero pag-usapan natin yung pinakang popular. Yung mga tinatawag nating lactobacillus. Yun. Yan. Yung tinatawag very na... popular yun, lactobacillus. Bifidobacterium. Ito yung mga most commonly makikita natin sa common food natin. And also dun sa mga supplements. May mga ganun sa mga supplements. Okay? So, ibig sabihin, ilan lang sila na popular. Pero marami dyan, nandyan lang talaga sa loob ng katawan natin, Ray. And working silently, helping the body na maiangat yung kalusugan. Kaya nga maraming sakit ngayon kapag kulang ka sa probiotics. Unknowingly, marami tayong kinakain that kill them. Na pumapatay sa kanila actually. Kaya madaling malaman if you have probiotic deficiency. Madaling malaman yan. So mamaya, further nagkakaroon na labanan sa loob ng katawan natin. In the body, meron tayong dalawang klase ng colony. Yung good and bad. Yung isa ay kalaban, but ang pinaka-the best kasi ma-outnumber sila ng ating good bacteria. Yes. Kasi kung dadami yung kalaban ng katawan, more on disaster sa health natin ang mangyayari. Kaya doon tayo nagkakasakit. Oo. At alam mo ba na ang mga Pilipino sa lifestyle natin, sa habit natin sa pagkain, napakababa ng ating intake ng probiotics. Unlike Koreans, Japanese and Chinese, kung mapapansin mo sila, iba yung kulay nila, iba rin yung katawan nila. Ganun ba yun? Saka, yes, may difference sa food pag mas sa maputi, normal food. Pag mas maputi ba, mas maraming probiotics? Hindi naman. Makikita mo lang sila na kahit ang edad nila 60s, pero makikita mo yung mga skin nila, diba? Fresh na akala mo bata pa, no? Kasi it depends on the food and sa kalusugan din ating tiyan. And also yung taas ng bilang ng mga nagkakaroon ng problema sa yung mental and nervous health, medyo hindi sobrang mataas sa mga kumakain ng high in probiotics. Talaga. Pero ang tanong, Doc, ano ba ang benepisyo ng probiotics sa ating katawan? Ang pinakauna, at ito ay obvious naman, is tumutulong siya sa ating gut health. Ang gut means itong ating panunaw, itong ating digestive system. So, ang karamihan kasi ng mga probiotics, almost 70% of them nandito sa ating sa tiyan. Or 90% of them nandito sa tiyan. Okay? Doon sila nakatira sa ating colon, most of them. Parang doon pa lang hinaharang na nila yung mga problema. Yes. At ang doon yung workstation nila, kumbaga, they produce vitamins, they help to metabolize yung ilan natin mga kailangang sustansya. At binabalanse nila din yung colon nila para sa ating immune system. Kasi ang partner ng mga yan, yung immune system natin eh. Diba? Oo. And ang kagandahan nito, maganda yung ating digestive health once we have normal microbiome or probiotics in the body. And also, yung mga digestive disorders that are common, hyperacidity, indigestion, yung tinatawag na
irritable bowel syndrome. Indigestion kasama din na impacho. Leaky gut syndrome. Yung maraming paiba-iba yung sitwasyon ng tiyan natin. So, ang probiotics ay isa na nakatutulong para balansehin ito. So, kaya unang-una sa tiyan, number one na ano yan. Pangalawa, immune system. Immune system. Because 70% of our body's immune defense reside in our lower gut, yung ating colon. Kaya mayroon tinatawag na theory of brain-gut axis. Ibig sabihin, ang ating utak ay dumedepende sa ating lower gut. Kasi yung ating mga good bacteria, ang papel niyan, gumagawa siya ng mga neurotransmitter that helps the brain. Oo. So, ibig sabihin, pag yung ating good bacteria ay enough, they can produce more neurotransmitter. Ano yung mga neurotransmitter? Ano po yun? Yung mga serotonin, yung tinatawag na GABA or GABA. Yan. So, very important siya sa relaxation, sleep, at balance ng ating nerve transmission. Oo. Ang galing naman pala. Kaya nga, kung titingnan mo lang yung mundo ng probiotics, bibigyan mo silang halaga kasi nga, hindi ito masyadong na-emphasize. Ang akala lang natin, kumakain tayo. Yun nga eh. Ayan. At one of the most important na nagagawa niya na natalaan sa mga pag-aaral, natutulungan niyo yung ating T-cell regulatory, yung ating T regulatory cell, tinatawag na TREGs. Itong TREGs, tinutulungan niya, tumutulong yung probiotics para makapagbigay ng magandang yung ating response sa mga kalaban ng katawan. Kasi may tinatawag na autoimmune disorder. Na kung saan, pag may kalaban, yung mga allergy is part of that. Yes. Madali, kung immune system natin, masyadong harsh yung approach niya. And ang nangyayari minsan, kahit parte na ng katawan natin, kinakalaban na niya. Yun yung autoimmune disorder. So with the help of good bacteria, nare-regulate yung response nitong regulatory cells na to. Na hindi masyadong nagiging yung immune system natin, nagiging pinapakalma niya. Intelihente. Pinapakalma niya, di ba? Parang gano'n yung termino. Para hindi magkaroon ng overreaction. Masyado aggressive. Sobrang aggressive. Di ba yung mga tinatawag na thyroid storm? Sobra. Yung mga sobrang reaction that can kill our body. Autoimmune disorder. Yun. And kaya nga sinasabi natin, that's very good for the immune system health. Kaya kinakailangan talaga, kung mahina immune system mo, isa ang probiotics sa pinakamagandang i-increase natin sa ating katawan. Galing, ha? Ayan ay probiotics yan, ha? Pero, Doc Algie, totoo ba na may epekto ang mababang level ng good bacteria sa ating katawan sa depression at anxiety? Yes, kasi nga, yung sinasabi ko kanina, that our body, mayroong tinatawag na gut-brain axis. Kumbaga, since ang ating mga probiotics is helping the body to create neurotransmitter, na itong neurotransmitter parang ginagamit ng utak to transmit yung karamihan ng mga nagpaparelax sa atin. Kung hindi natin alam yung mga serotonin, di ba? Yung melatonin. Yes. Yung mga yan. Itong mga to ay napakalaki ng impact sa kalusugan ng ating utak. Kung bakit tayo nakakapag-relax, nakakatulog na maayos, gumigising ng tama. Yun yung nagagawa niya. Okay? So, kung wala tayong mga good bacteria, napakahirap na magkaroon ng healthy brain. So, iisipin natin, layo naman ng utak sa tiyan. Oo nga. Di ba? Parang ang layo. Since yung ating mga probiotics is doing its work of giving the brain with that to produce that neurotransmitters, yung mga sinasabi natin na katulad nitong melatonin yan, nakakatulong na malaki yan. Kaya kapag ikaw ay mayroong problema sa probiotics, disturb yung tiyan mo, hindi ka rin magkakaroon ng relax na brain. Hindi ka makatulog. Hindi. Talagang ang daming neurologic disorders na pwedeng tumama sa iyo. So yan, So naglalaban-laban sila. Di ba? Kaya yan mga kaibigan, sa ating pong pagbabalik po sa ating programa mga kaibigan, alamin po natin ang iba pang mga benepisyo ng probiotics sa ating kalusugan. Yan, napaka-importante po yan. At ano-ano nga ba ang mga maaring maging source? Yun, ng mahalaga ho dyan. Saan ba natin makukuha ang probiotics? Yan po ipaliliwanag po sa atin mga kaibigan ni Doc Algie Baclad. Dito pa rin po sa ating programa. Kaya tutok lamang po sa The Secret of Health. The Secret of Health. RH number 1.
o soluter. Ng Laguna, mahirap pag-acidic, sinisikmura ako kahit hating gawi. I keep healthy with proper diet and Santon Plus Gold na may mangosteen at malunggay. Proven and tested, nakatulong sa akin. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mariani Tolentino nga pala, lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Dito lang sa The Secret of Health. Hoy, balik po tayo, Doc Algin, sa ating programa ngayon po gabing ito. Kayo po nakikinig pa rin po sa The Secret of Health. Ito pa rin po yung lingkod, mga kaibigan, si Ray Sibayan. At siyempre ako naman po si Doc Algie Baclat. Ang The Secret of Health, siyempre hatid po sa atin ng kumpanyang Yes to Health at ng Santon Plus Gold. Katuwang po natin upang maging malusog at makaiwas po tayo sa mga pagkakasakit. Yun. Ang Santon Plus Gold po ay herbal supplement na may pinagsamang mangosteen, may moringa huyan, mayroon pong garlic, may ampalaya at spirulina. Natural po ito, kaya wala pong side effects sa ating katawan. Kaya naman po sa mga hindi pa nakasubok po ng Santon Plus Gold, huwag mo kayo magpapahuli. Magtungo na po sa pinakamalapit na drugstores. Available po yan sa Mercury Drug, sa Watson, sa TGP, South Star Drug, maging sa Shopee at Lazada. Malapit-lapit na, Doc. Pwede na kayo mag-add to cart. Tama-tama bukas, 99. Di ba? Oo. And of course, mga kaibigan, napaka-importante po sa lahat. Pwede po yan makuha sa Yes to Health Office sa Quezon City. Maaari lamang pong tumawag sa Yes to Health Hotline 0969-627-1262. Ulitin ko po, ang Yes to Health Hotline ay 0969-627-1262. The Secret of Health. Baka mabiting kayo kasi. Kaya tuloy ulit tayo sa ating discussion na Doc Algin. Kanina, napahapyawan po natin yung ilang benepisyo po ng probiotics. Ano-ano ho ba maaari nitong maitulong sa ating katawan, Doc? So marami siyang benepisyo, kaya lang medyo maikli yung oras natin. Gusto kong i-emphasize lang yung ilan sa mahalaga. Katulad na halimbawa, for example, meron kayong mga nutrients na hindi madaling i-absorb sa katawan. Kaya nagkakaroon ng malabsorption. Kumbaga, kumakain nga tayo ng healthy foods, but sometimes may problema tayo sa how we absorb, kung paano natin absorb. Especially yung mga minerals katulad ng iron. Okay? Yung iron or pinaka-importante yan to create new blood or hemoglobin. Kaya marami kapag kulang yung iron, nagiging anemic. So based on study, ang ating mga probiotics can also help yung absorption ng iron na mas efficient and effective sa ating pong gut. And also, nakatutulong ito para maging maayos yung pagdumi natin, para mailabas yung mga toxins that are not actually needed by the body, katulad ng fats na kinakain lang, mailabas yung mga excess na yan to prevent other conditions like hypertension, heart problem, obesity. So ilan yun sa nagagawa na ating pag regular na pagkain ng probiotics. Kasi ang probiotics, pag tinawag ng probiotics, bukod sa nasa loob ng katawan natin, we can contribute para mas dumami pa sila using our food. May mga pagkain lang talaga na kailangang piliin natin. Yan piliin po natin ng pagkain, hindi na kain ng kain, lamon ng lamon, di ba, Doc? Tama po. May text po rito si Ronald Tumbaga ng Olongapo City. Sa totoo lang po, pinakamasarap para sa akin ng kapeng herbal na Santon Plus Coffee Mix. Napakasustansya na, laking tulong pa sa kalusugan. At pangontra daw po sa mga karamdaman, pati ang labeling
the best pa rin. Parang imported. Mayahanay talaga sa buong mundo, Doc Algie. Yun. Ang galing naman talaga, no ha? Saka ang sarap po niyan, yung coffee mix na yan. Ginawa talaga natin yan, Ray, as a healthy coffee. Kasi hindi naman natin pwedeng sabihin sa mahilig sa kape, hoy, huminto ka na sa pagkakape. Diba? Kahit kinakabahan, ninenervyos na yung iba dahil sa epekto ng paborito nilang kape, hindi hinto yan. So, we need to do is bigyan ng mas healthy substitute. Saka hindi ka salamat. Hindi ka kakabakaba dyan kung ikaw ay diabetic man o kaya ay tama po. Meron kang problema sa maalat, o ano man bang problema, Totoo rin ho ba, Doc Algie, na nakatutulong naman ang probiotics sa pagpapapayat? May mga case, for example, ang problema mo, hindi ka makadumi na maayos, tumataas yung cholesterol mo, or mabagal yung metabolism mo. May mga probiotics talaga that can really help you. Pero hindi talaga siya direct na pampapayat. Pero in some cases, nakatutulong siya kasi yung balanse na yun, napaka-importante sa metabolism din natin. O kaya, pag nagpo-probiotic tayo sa mga pagkain, mataas kasi yung chance of making our metabolism much better and digestion better. O kaya nakakatulong po in some cases. So. Yan ay buti na lang dyan si Doc Algie para sumagot sa mga question natin. Pero minsan daw ho, nakalilito. May kalituhan din po rito. Kasi merong probiotics at tinatawag naman na prebiotics. So may confusion to, Doc Algie. So ano ba ang difference between probiotics and prebiotics? Buti na tanong nyo yan. Kasi yung probiotics, yun mismo yung bacteria na good. Prebiotics, yun yung pagkain niya. Kumbaga, yun yung bumubuhay sa kanya, yun yung kailangan niya para manatili siyang malakas at dumami sila. Ito yung food ng probiotics. Yes, Ray. And most of the food, yung mga prebiotic kasi, yan yung mga hindi na digest na particles ng pagkain. So, ito yung mga resistant starch na katulad na makikita mo sa mga whole grains, na pagdating yan dun sa ating tiyan, hindi yan na-digest kasi sa normal digestion, and it ends up in our colon. So, yun yung nagiging pagkain ng ating mga probiotics. So without prebiotics, hindi lalakas ang probiotics. Kaya nga we are killing them by eating refined. Lagi na lang ay kumakain ng walang fiber. Alam ba, masyado tayong kumakain ng mga refined foods. Yung mga mga na-process na mga high pagkain. Sugar, high salt, high fat na walang prebiotic content. So namamatay talaga sila, humihina sila. So it will give more space to bad bacteria, yung mga tinatawag na anaerobic organism. Yun yung kalaban ng mga probiotics. Yun yung probiotics. kalaban. At kapag yun ang dumami, malaking disaster. Abay, tulungan natin mga kaibigan natin mga bakterya. Yes, kasi hindi mo naman kinakailangan humanap ng pagkain lang naman na pipiliin mo high fiber at yung talagang kilala na pinagmumulan, yung mga kamote, patatas, yung mga whole grains, yan. Red rice, brown rice are source of prebiotics. May tanong po rito si Romy Corpus. I don't know kung ito yung Santon Plus Gold. Sir, pwede ho bang bumili ang maaaring ito? Bumili niyan kahit walang reseta? Pwede kasi ito ay supplement. Ang supplement kasi hindi naman kailangan ng prescription. Kasi maliwanag na ito ay pamalit or pantulong sa atin to get nourishment na hindi natin nakikita sa pagkain natin. So it's safe to take without prescription. Alright. I don't know kung kayo pang dagdagan to, Doc. Ano-ano naman ba ang maaaring maging source ng probiotics at prebiotics? Ayan, so maraming source. Yung bukod doon sa sinabi ko kanina ng mga whole grains na high prebiotics. So marami ding pagkain na pwedeng nandyan lang na hindi nyo napapansin. Yung mga garlic and onion, soya. One of the best prebiotic I know is talaga? soybeans. Yes. Soybeans? Kaya nga nilagay namin doon sa yung taho. Yeah, yung mga taho, yung mga tokwa, yung nilagay natin sa coffee natin, soybean powder yun Yes. So may mga prebiotics yun at that's why ang mga Japanese, di ba, pag kumakain sila more on soya and iba yung nagiging kalagayan. Ako. Soya milk. Mataas ang protein yan. Mataas din ang prebiotics and one of the best na magandang suporta talaga pag gusto mong lumusog yung microbiome mo. And yung mga root crops, yung mga yakon, yung mga patatas, green beans, carrots, yan, napakataas yan. Doon naman sa mga mahilig sa tsokolate, good news. Tsokolate. Tsokolate. Yung cocoa o yung cacao is
one of the best probiotics din na pwede natin, o prebiotic na pwede natin kainin. Ang probiotics naman, pwede mo rin siya makuha bukod sa tiyan natin na nandun na siya. Merong probiotics yung mga fermented. Katulad ng mga buro. Hindi ko lang sure yung mga... Yung ano ba yung sabi nila may lumalang. hindi ko yun ini-endorse. Kasi nga, ang alam ko na high in probiotics na mga food, yung mga vegetable, fermented na vegetable, plant-based na fermented products. Like kimchi, yung buro sa Cordillera. Ang yung sa'yo? May buro sila na parang yung bigas ba yun? O yung kanin. Probiotics yun. May mataas ang probiotics yun. Ibig sabihin, yung mga fermented foods that are edible na pwedeng kainin natin are all source of yung yogurt. Maraming probiotics yan. Popular yan. Marami pang ibang pagkain. Ni-research nyo na lang yung mga Japanese food. That's why Japanese people, maganda yung kanilang gut health Saka yung kasi more on probiotics ang kinakain talaga nila. Isa yan sa main diet nila. Alright, ang tanong po rito, Doc Algie, safe ho bang probiotics para sa lahat? So wala bang pinipiling edad to? O ano man, di ba? Kanino kadalasang inire-recommend ang probiotics do? Usually kapag mahina yung panunaw mo at obviously meron kang tinatawag na deficiency sa probiotics. Pag mahina ng tiyan, lagi may kabag, may mga allergies. Kasi ang allergy is, problema sa immune system. Ibig sabihin, masyadong harsh ang response ng immune system mo. So kailangan mo ng probiotics. Pero sa mga bata, meron din talagang probiotics for them. Sa pagkain, then may iba pang mga bagay na pwede ipakain nyo sa kanila. So walang edad na pinipili kasi lahat tayo mayroong pangangailangan sa healthy probiotic na numbers in the body. Yun. Alright. May mga tanong pa ba kayo? May tanong ho rito, Doc, sa ating DCRH text line. Mula kay 0916-8560. Ano ang the best way para i-take ang probiotics? Kailangan ba walang laman ng tiyan at safe ba kahit araw-araw yan? Pinaka-recommended time is breakfast. Pwedeng sabay or after breakfast. Pwedeng sabay or after breakfast. Yun. Pinaka-the best yun. Pwedeng araw-araw? Yes, pwedeng araw-araw. That's why alam mo yung mga probiotic sources, kinakain kasabay talaga ng regular meal natin. Alright. Isa pang tanong tungkol naman sa Santon Plus Gold, Doc Algie. Mula kay Bernadette Limay, may maintenance po daw siya o may maintenance po ako na gamot sa diabetes. Pwede rin po bang isabay na uminom ng Santon Plus Gold? Yes, kasi ang Santon Plus Gold is supplement. Hindi siya nagko-contradict sa mga iniinom nating medicine. Alright. Another one from Ronnie Cruz. Ilang beses ho ba pwedeng inumin ng Santon Plus Gold pag mataas ang cholesterol? So, nire-recommend ko yung regular na dosage. Yung 1 capsule 3 times a day, iti-take mo siya before meals. Bali, in a day, 3 capsules ka. 3 capsules in a day? Isa sa umaga bago kumain, isa sa tanghali bago kumain, at isa sa gabi bago mag-dinner. Yung Santon Plus Gold? Yes, Santon Plus Gold. Paano kung nagkamalit after pagkain? Wala namang problema. Kasi kaya natin sinasaba before. Pero mas madaling ma-absorb before. Tama, oo. Kasi yan ay para kang nag-take ng juice kasi extract yan. So much better mauna siya. Ayun, naglalatag ho yan. Yes. Ng mga vitamina at iba pa. No? At syempre ho, bago tayo magpaalam, Doc Algie, nako, heto na. I-announce po natin ang dalawang lucky sharer na mananalo po ng Santon Plus Coffee Gift Packs, Doc Algie. Ayan, so andito sila. Una, parehas na naman babae ito. Wow, galing. Ayan, si Ma'am Honey Grace Tolentino at si Ma'am Jessica Bell Puno. Wow, ayan, congratulations po. Ayan na. Ayan. At hintayin po ninyo ang text ni Binibini, si Miss Beautiful Pichi Gonzales. Ayan. Para sa inyong mga prizes. The Secret of Health. Babay muna tayo, Doc Algie, no? Pero yan po ang kabuuan po natin programa, mga kababayan. Tandaan po natin, palagi pong unahin ng ating kalusugan. Healthy lifestyle, diet, regular exercise, at sabayan po yan ng Santon Plus Gold para feeling healthy araw-araw. At syempre, Ray at sa ating mga kababayan, palagi po tayong tumutok sa The Secret of Health. Correct.
Ito po yung programa kasi magbibigay sa inyo ng Ay, ang information dami. with Daming regards to simple alternative medicine and simple nutritional tips. Ayan. Sa every Sunday po yan. At syempre, pangalagaan po natin ang ating kalusugan. Tayo po ay laging mag-ingat at piliin natin ang ating kakainin. Kasi dito tayo humuhugot ng lakas at kalusugan. Tama. Siyempre, ako po si Doc Algie Baclang, inyong pong bantay kalusugan. Ito po si Ray Siman sa ating pong programang The Secret of Health. The Secret of Health.